Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay nais kong tayo ay dudulog sa mga salita ng ating Panginoon. At pagbasa sa isang ilang talata hango sa Psalms chapter 1. At tayo pamilyar sa ilan. At maring ilan ay hindi masyado, pero ang Book of Psalms ay, especially in chapter 1, it is a very familiar scripture. Sabi ng verse 1 hanggang verse 4 or verse 3, ay babasahin natin. Sabi rito ng verse 1, "How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He will be like a tree firmly planted by streams of waters, which yields its fruit in its season. And its leaf does not wither, and whatever he does, he prospers." Praise God. Ang Diyos ang magpala sa mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin amen. Purihin ng Diyos, mga kaupo ang bawat isa. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa oras na ito, isang magandang umaga sa bawat isa atin. So, bago po tayo magpatuloy, ay dumating ating bisita, si Sister Clysa. Pwede pang tumayo, Sister Clysa. God bless you. Welcome, Sister. Maraming salamat. At siya po ay katrabaho ni Brother Bernie Tugonon sa Dasmariñas. At kung di magkamali, diyan ka rin sa City of Dreams. Exactly. So, wala ang ating isang brother, si Brother Domingo, na naroon din siya sa, ewan ko kung kakilala mo siya, isa siyang security manager, Domingo sa Abedra. Maring, siguro pag nakita mo, ay makakilala kayo. Siya rin po ay, galing din po si Sister Clysa sa City of Dreams. At salamat sa Panginoon, Sister, na kasama ka namin sa oras na ito. At hopefully na ito lamang yung start ng aming magkakasama ka namin sa gawain ng Panginoon. So, salamat sa Diyos. At sa sandaling ito ay nag-decide po tayo na cancel muna ang ating testimony at ang special song para bigyan daan mamaya ang ating ilang mga bagay na pag-uusapan. So, dumulog tayo sa mga salita nating Panginoon para magamit natin ng tama ang mga salita ng Diyos. Kikausap lang sana kung medyo nung last Wednesday, nilamig ako ng gusto eh. So, konti pa ba? Okay. So sa oras na ito ay nais kong share sa inyo ang isang kaisipan at ito ay isang paksa na I think, di ko alam kung ating cover ang lahat ng mga bagay, pero ang nais kong bigyan natin ng pansin sa umagang ito ay may kinalaman sa the blessedness of man. The blessedness of man. So, ginamit natin ang Psalms chapter 1 at ito ay pinapakita ang tinatawag na the blessedness at ang klase ng tao na sila ay mapalad. So, hindi po, ngayon, mamaya ay ating mabibigyan ng pansin ang ilang mga bagay at dahilan ang ilang mga tao ay sabihin natin minsan sila ay naniniwala sa tinatawag na luck
or lucky charm at ilang pang mga bagay. At alam nyo, pagpasok po ng taon at pagsalubong ng mga tao sa year 2024, ay ang lahat ay naghanda sila at alam nyo, yung ginagawa nila, and mostly kung inyong mapapansin, ang bagay na minsan na ginagawa ng mga tao na naglalagay ng mga bilog-bilog na prutas, nagsusuot ng may mga kulay o ano pa man na kulay para sa taong yon, na merong kung anong bagay, ay lahat ng ito ay pagtingin nila na sa pamamagitan nito ay ma-attract nila yung tinatawag na swerte. Ma-attract nila yung swerte na papasok sa kanilang tahanan. And you know, alam nyo pa na ang ganitong practices, it is pagan. It is pagan in nature. At maaaring hindi ito napapansin ng karamihan, pero ito, it is a pagan in nature. Well, naniniwala ako mga kapatid, hindi masama na tayo ay magsalo-salo, maghanda sa panahon ng pagpasok ng bagong taon. Ito'y in the sense na tayo nagpapasalamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa buong taon na nakalipas. At papasok tayo sa panibagong taon na ang Diyos ay ating sa Kanya natin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa atin. Kung ganoon ang idea ng bawat isa, ay masabi kong ito ay mainam. Ngunit datapwat kapag ang idea ng isang tao ay maglalagay sila ng mga bagay sa kanilang mga lamesa na napakasagana, para ang isip nila ay maglalagay sila ng masagana para sa susunod na taon ay maging masagana ang kanilang ang taon na papasok sa kanila. Well, it is pagan in nature. Mabasa natin yan sa banal na kasulatan. Pero tingnan natin mga kapatid, yung tinatawag na the blessedness of man. Ang tinatawag na kapalaran ng tao, o sabihin natin, pagiging mapalad ng tao. At dito sa bahaging ito, mga kapatid, ay kung tingnan natin ang ilan sa sabihin natin na ibig sabihin ng salitang blessed. So based sa dictionary, kung pwede natin, kung nariyan na ba yung ating slide? Kung based sa dictionary, ay ang salitang blessed or blessed, it is made happy or prosperous, or extolled, or pronounced happy. Yun yung unang pinapakita ng meaning ng salitang blessed. So ito ay ginawang masaya, o sabihin natin, masagana o prosperous. So yung unang meaning, makikita natin, is made happy or prosperous, extolled or pronounced happy. Siya ay dineclare na bilang isang masaya, o ginawa siyang masaya, o ginawa siyang masagana. Yan yung salitang blessed according to dictionary. Ang pangalawa ay yung tinatawag na happy, prosperous, and worldly affairs. Enjoying, pero yung sumunod ay yung tinatawag na enjoying spiritual happiness. So hindi lamang siya prosperous sa mga worldly na mga yung mga bagay na nangyayari dito sa ibabaw ng mundo. Well, ang ganong kalalagayan ay masabi natin, hindi yun ang lubos na mapalad. Kung ikaw ay mayaman sa buhay na ito, nagkakamal ng maraming bagay sa ibabaw ng sanlibutan, well, pwedeng meron ka ng maraming pag-aari, pero you cannot be considered as blessed. In the basis sa tinatawag na sa standard ng Scripture o sa tinatawag sa banal na kasulatan.
Dahil naalala ko ang aklat ng Lucas ay pinakita ron ng isang pangyayari sa buhay ng isang lalaki dahilan ng kanyang kapatid ay nagkaroon ng mana pero hindi siya binigyan at pinagkalooban ng kanyang kapatid. So pinakita kung mababasa natin ang aklat ng Luke chapter 12. Sabi ng verse 21 ng chapter 12 ng book of Luke, sabi rito, dahilan kung bibigyan ko kayo ng background, ay ang ating Panginoon ay nagbigay ng talinghaga. At ang talinghaga na kanyang binigay ay isang mayamang tao na umaani ng sagana year after year. At habang ang kanyang pagsagana ng kanyang ani ay nakikita niya, siyempre palaki ng palaki yung kanyang ani, at marahil palaki na rin ng palaki yung kanyang bukirin, ay lalong dumadami ang ani at nakikita niya yung inaani niya ay hindi na sapat para doon sa bodega na kanyang pinaglalagyan. Ang kanyang sinabi, gigibain ko ang aking bodega at maggagawa ako ng mas malaki at doon ko iimbak ang lahat ng aking inani. At sasabihin ko sa aking sarili, o kaluluwa ko, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, sapagkat marami ka ng pagkain na nakaimbak sa maraming araw. So, minsan naroon ang kapayapaan ng isang tao ay naroon sa kasaganaan ng bagay na meron siya. Pero, nowadays, ay makikita natin na maraming mga tao na merong malaking pag-aari, and yet, wala silang rest, wala silang kapayapaan sa kanilang puso. Kinakailangan nilang maglagay ng malalaking, matataas na pader, maglalagay ng mga bodyguard, maglagay ng mga CCTV, maglagay ng yung kanilang sasakyan ay naka-bulletproof, sila ay naka-vest. Pero paglabas nila ay natatakot sila, baka merong kumitil ng kanilang buhay. But they are not, hindi ito ang kalalagayan ng blessed. Pero sabi ng ating Panginoon sa verse 21, sabi rito, so is the man who stores up treasures for himself and is not rich toward God. Gayon din naman ang tao na nag-iimbak ng kayamanan para sa kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. So, in God's perspective, sa pagtanaw ng Diyos, mga kapatid, kung ikaw ay merong kayamanan dito sa ibabaw ng sanlibutan, ay hindi yan ang sukatan ng Diyos para ikaw ay tawaging mayaman. Dahilan, alam niyo mga kapatid, ang lahat ng bagay na meron ang mundong ito, itong lahat ay galing sa Diyos. So, balikan natin yung meaning na ito. Yung pangalawang meaning is happy, prosperous, and worldly affairs. But, on the other hand, he's enjoying spiritual happiness and the favor of God. Then that's what we call blessed. Yan ang masabi natin, ang tao na nasa ganitong kalalagayan, siya ang nasa category siya ng pinagpala o ng papalat. So, happy, prosperous, and worldly affairs, enjoying spiritual happiness and the favor of God, and enjoying heavenly felicity. Nag-enjoy siya ng mga bagay na makalangit. So, dito sa bahaging ito, mga kapatid, ay titingnan natin at i-differentiate ko yung tinatawag na, sabihin natin, yung luck o yung tinatawag na magkalaban ito. Ang tinatawag na blessedness and then yung luck. Now, gusto kong tingnan natin yung isa pang meaning ng luck. Yung salitang luck o yung luck o lucky ay, ang meaning nito is that which happens to a person, bagay, ito ay mga bagay na nangyayari sa tao,
isang pangyayari, an event, good or ill, affecting a man's interest or happiness. So yung mga bagay na nangyayari sa tao, mabuti at masama, na siyang nakakaapekto sa interest o sa kasiyahan ng isang tao. Yung tinatawag na luck ng isang tao. Ang problema pa nga kapatid sa tinatawag na luck ay dalawang bahagi yan. It's either good luck or bad luck. But sa kalalagayan ng blessed mga kapatid, walang gayon. Nakuha niyo ba mga kapatid? Sa kalalagayan ng blessed, there's no such bad blessed. Kundi ang kalalagayan ng blessed ay isa lang ang kanyang kalalagayan. Pero yung luck na ito ay nasa dalawang side. So, mamimili ka na yung karanasan na maranasan mo is either bad or good. So, that which happens to a person, an event, good or ill, affecting a man's interest or happiness, and which is deemed casual, fortune, yung luck respects person and their proceedings. Sa isa pang meaning, ang conclusion ay pinakita ng ganito. We say, a person has the good luck to escape from danger. Diba? Sasabihin, kapag ikaw ay nakaligtas sa sakuna, sabihin, ang swerte mo. Paano naman yung isa na napuruhan? Sabi niya, malas niya. That's luck. So, we say a person has the good luck to escape from danger or the ill luck to be ensnared or to suffer loss. He has had good luck or bad luck in gaming, fishing, or hunting. Diba? Kapag siya nanghuli, o nangaso, nangisda, o namingwit, ay sabi niya, hindi ako sinuwerte ngayon, wala ako nahuli. Minsan naman, isang araw, sabi niya, sinuwerte ako ngayon, dami kong huli ngayon. So, dito naglalaro yung tinatawag ng tao na luck. Luck or what we call a chance. Yun pala yung luck. It is called a chance. Now, kung illustrate ko mga kapatid, kung tayo sa oras na ito ay bibilog tayo ng isang malaking bilog at maglalagay tayo sa gitna ng isang bote at papaikutin natin yung bote at sasabihin, sino ang matatapatan nito ay bibigyan ng premyo. Diba? Lahat ay aabang kung saan tatapat yung tinatawag na turo ng boteng yun, kung sino ang matuturo. At pag naturo, sisigaw siya, napakaswerte ko. At yun know, mga kapatid, hindi ganyan ang kalalagayan ng bless. So mamaya, tuloy ko ang ilang mga bagay. Luck or what we call chance, accident, fortune, is an event which takes place without being intended or foreseen or from some cause not under human control. So, yung mga bagay na nangyayaring ito, it is by chance na ito ay hindi is an event which takes place without being intended. Hindi niya ginusto, hindi niya rin nakita, or from some cause not under human control. Hindi niya kontrolado. That which cannot be previously known or determined with certainty but human skill or power. Now, mga kapatid, kung titingnan natin ang tinatawag na luck, at kung titingnan natin ang Bible perspective, ang mga salita ng Diyos, ay makikita natin, there is no such a thing as luck. Kundi, dapat nating makita na ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. God is in control
of every situation. Siya ay nasa control ng lahat ng bagay. Alam nyo, sa atin maraming nangyayari na sinasabi natin na tayo ay nagugulat at nasusurpresa tayo sa mga bagay na nangyayari. Pero sa Diyos, walang bagay na nangyayari na siya'y magugulat. Na siya'y magsasabi, ganon, nangyari ba yung ganon? Well, hindi po. Ang ating Panginoon ay, kung ating titingnan ang ilang mga bagay, sa kasulatan ay makikita natin, tingnan natin ang aklat ng Matthew chapter 10 verse 29 to 31. Ang mga scripture ay magpapakita sa atin na ang lahat ng mga bagay ay nasa ilalim ng control ng ating Panginoon. Matthew chapter 10, verse 29 to verse 31. Sabi rito ng verse na ito, sabi niya, "Are not 2 sparrows sold for a cent? And yet, not one of them will fall to the ground apart from your Father." Sabi niya, hindi baga ang 2 sparrow ay dito sa chapter na ito ay ibinebenta sila ng 2 sa 1 sentimo. So kapag meron kang 1 sentimo, ayon sa currency ng ating Panginoon sa panahong yon, sabi niya, ang sa 1 sentimo o sa 1 cent ay makakabili ka ng 2 sparrow. Pero sabi niya, pinapakita niya yung napakamurang halaga ng sparrow, ng ibon. Ngunit, sabi niya, walang isa man sa kanila, kahit napakamura nila ang bentahan sa kanila, kahit napakamura nila, walang mahuhulog na isa sa kanila na hindi alam ng Diyos Ama. Nalalaman niya ibig sabihin, walang isa mang mamamatay sa kanila na hindi alam ng Diyos, na hindi ipapahintulot ng Diyos. For example, merong isang hunter na siya isang sharpshooter at lahat napaka-asintado niya kapag nag-practice siya sa mga bullseye, laging bullseye. Pero alam niyo ba na kahit kanyang sipatin sa kanyang telescope ang sparrow ito, at bago niya kalabitin ang kanyang trigger ay pwedeng makalipad ang sparrow at di niya tatamaan. Dahilan hindi siya itutulot ng Diyos na siya ay mamatay. Ngunit kung siya itutulot ng Panginoon na mamatay, then walang kaalam-alam ang sparrow, kapag kinalabit ang trigger, tatamaan siya ng bala at siya ibabagsak sa lupa. Pero pinakita rito, sabi niya, walang isa man sa kanila na mahuhulog na hindi nalalaman ng Ama na nasa langit. Verse 30, "But datapat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat." Ang buhok natin ay pawang bilang na lahat ayon sa banal na kasulatan. So dito ay pinapakita ang tinatawag na sovereign na kaisipan ng Diyos, yung omniscience, ang kanyang hindi masusukat na kaalaman at karunungan ng lahat ng bagay, that even our hair is been numbered. At kahit man ang mga bituin sa langit, ang mga bituin sa langit is billions and billions ang stars, at sabi ng Biblia, sabi ng Book of Psalms, ang Diyos ay kaya niyang bilangin ito at kaya niyang bigyan ng pangalan bawat isa sa kanila. Because He is omnipotent. So hindi siya, nang pabilang niya kay Abraham ang bituin, at kung ibabalik sa kanya at sabihin niya, "Panginoon, di ko kayang bilangin, ikaw, kaya mo bang bilangin?" Well, ang Diyos ay pwede niyang isabihin kung gaano karami yan. Dahilan siya ang may likha ng lahat ng bagay. So, tingnan natin ang isa pang pangungusap. Ang aklat ng Hebrews chapter 1 ay nagpapakita ng ganito. So bago natin ang Hebrews ay ang Luke chapter 12 verse 6.
Ang verse na yan ay nagsasabi ng ganito. Luke 12:6. Hindi bagay pinagbibili ang 5 maya sa 2 beles. Dito naman ay pinakita sa perspective o sa sulat ni Luke, ay pinakita niya 5 sparrows for 2 cents. So, sa ang 5 sparrows ay pwede mong bilhin. Kanina, sa 1 cent ay 2 sparrow. Pero kung meron kang 2 cents, makakabili ka ng 5 sparrow. So, mas makakamura ka. So, pinakita rito, at sabi roon, hindi bagay pinagbibili ang 5 maya sa 2 belas, at isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Well, hindi siya pagpapakita rito na hindi siya nakafocus lamang sa isang lugar o sa isang bansa. Paano naman yung ibang bansa? Paano naman yung iba pang mga bansa? Paano ang buong mundo? Paano ang ilang mga bagay? Well, pinapakita rito na ang lahat, tuloy natin ang sumunod na verse. Sabi niya, "Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot, kayong lalong mahalaga kaysa maraming maya." Kasi amen to that. Tayo ay mas mahalaga. Now, tingnan natin ang isang talata sa aklat ng Hebrews chapter 1, verse 3. Pansinin ninyo ang pangungusap na ito, pagde-describe. Now, ang chapter 1, verse 3 ng book of Hebrews, ay mababasa natin ang pangungusap na yan, na sinabi rito, sa verse 3, gusto kong basahin ang sabi rito, "And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power." Ibig sabihin, pinapakita rito na kanyang hinahawakan ang lahat ng mga bagay, hindi lamang sa mundo, kundi sa buong universe, at sa labas pa ng ating universe, at hanggang sa lahat ng kanyang creation, ang lahat na ito ay hawak-hawak ng kanyang salita, ng kanyang kapangyarihan. Walang isa man sa kanya ang nakakaligtas o nakakalusot. Sabi pa ng kasabihan, kapag ikaw ay maghahabol ng 2 rabbit na magkasabay, ay wala kang makakatch kahit isa man sa kanila. Dahil hindi natin kayang gawin. Pero alam nyo, sa Diyos, walang molecule o walang atom na makakalagpas sa kaalaman ng Diyos. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang control. Now, the reason kung bakit ko pinapakita ang ganitong bagay ay para ipakita sa atin, mga kapatid, na ang tinatawag na blessedness, it is not a luck. Hindi ito swerte. Hindi ito isang sinuwerte ka kaya biglang dumating sa iyo ang isang bagay. Ang salitang blessed, it is a state of a man. Ulitin ko, ang blessedness, ito ay kalalagayan ng isang tao. At makikita natin dito sa bahaging ito na ang tinatawag na pagiging mapalad ng isang tao, alam niyo ba na ito'y may kinalaman sa bawat isa sa atin? Mamaya titingnan natin ang ilang mga bagay. Alam niyo, sa ating panahon ngayon, ay kagaya ng binanggit ko kanina, maraming mga tao na kanilang isinasalalay ang kanilang buhay, bukas, at kanilang pagyaman o mga bagay na magiging maganda sa kanilang buhay sa mga swerte na mangyayari sa kanila. Ang ilan ay kinakailangan silang
magpatawag ng mga feng shui expert at tingnan yung kanilang mga bahay at iayos yung mga decoration, iayos yung mga pintuan, bintana, kung ano pa mang bagay na yan. Dahilan, ang idea nila ay meron daw, kapag hindi raw inayos ito ng isang feng shui expert, ay meron tinatawag na negative force. Dahilan sa negative force, ito yung nagbablock sa swerte. Well, yun yung kanilang tinatawag na pag-aaral. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay galit sa mga charms. Sa mga tinatawag na mga... Now, tingnan natin ang ganitong bagay. Pansinin natin ang pangungusap ng ating Panginoon sa Book of Ezekiel. Ezekiel tingnan natin sa chapter 13, verse 17 up to verse 20. Sabi rito ng verse na ito. Sa verse 18, or sa verse 17, sabi rito, "Now you son of man, set your face against the daughters of your people, who are prophesying from their own inspiration." So ito yung unang pangungusap ni ang verse 18 ay nagsabi ng, "And thus says the Lord, woe to the woman who sew magic bands on all wrists and make veils for the heads of persons of every nature to hunt down and live. Will you hunt down the lives of my people, but preserve the lives of others?" Alam niyo, ang idea na pinapakita rito ay yung tinatawag na, sa wikang Ingles, ay yung salitang magic bands. Yung magic bands na ito, ang idea na pinapakita rito ay yung parang charm. Hello. Okay. Sa verse na yun, sa verse 18 ay mapapansin nyo yung salitang who sew magic bands. Yung magic bands na ito ay ito yung mga parang isang uri ng pangswerte na ginagawa nila na isinusuot nila sa kamay o kaya sa bahagi ng siko o kaya naman inilalagay nila sa kanilang ulo na iniisip nila na sa pamamagitan ng ganitong bagay, sila ay mapaproteksyonan. So, sabi rito, "Thus says the Lord God, woe to the woman who sew." Sa mga nagtatahi ng mga tinatawag na magic bands on all wrists and make veils for the head of persons of every stature to hunt down lives. Will you hunt down the lives of my people, but preserve the lives of others for yourselves? So, iniisip nila na yung mga taong maniniwala sa kanila ay mapapreserve ang kanilang buhay for handfuls of barley and fragments of bread. You have profaned me for my people. Basahin natin sa wikang Tagalog. Ang verse 19 nagsabi ng ganito. Sabi niya, "Na inyong nilapastangan ako sa gitna ng aking bayan dahil sa mga dakot na sibada at dahil sa mga putol na tinapay,
ito ay ginagawa ng mga taong ito para din kumita sila. At dahil sa mga putol ng tinapay, upang ipahamak ang mga kaluluwa na hindi marapat mamatay, at upang iligtas na buhay ang mga kaluluwa na hindi marapat mabuhay, sa pamamagitan ng mga pagbubulaan sa aking bayan na nakikinig sa mga kasinungalingan. In the last verse, in verse 20, ganito ang sabi ng Panginoon, sabi niya, narito ako'y laban sa inyong mga, tinawag dito ay pillows, pero ang verse 20 sa wikang English, therefore, thus says the Lord, behold, I am against your magic bands, by which you hunt lives, and they're as birds, and I will tear them from your arms, and I will let them go, even those lives whom you hunt for birds. So, pinapakita rito, tingnan pa natin na isang bagay, ang aklat ng Deuteronomy chapter 18 verse 9. Sa chapter 18 ng book of Deuteronomy, sa verse 9 to verse 14 sa wikang Tagalog, sabi niya, pagpasok mo sa lupain na ibinigay ko sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito'y pangungusap ni Moses. Huwag kang mag-aaral na gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na mga bansang iyon. Yung salitang, sabi niya, kapag ikaw ay pumasok sa lupain na aking ibibigay sa iyo, ay huwag mong gagayahin ang ginagawa ng mga tao na naroon sa lupain na iyong daratnan. Sapagkat ito ay karumal-dumal o kasuklam-suklam o kinapuputan sa madalit sabi ng ating Panginoon. Karumal-dumal na mga bansang iyon. Next verse. Huwag makasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway. Sa verse, sa wikang Ingles, kung ating titingnan ang verse na yan sa English version, sabi niya, there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, one who uses divination. Yung salitang divination ay ito yung mga fortune telling. Fortune telling or fortune tellers. Divination, one who uses divination, one who practices witchcraft, or one who interprets omens, or a sorcerer. Next verse, or one who casts a spell, yung mga engkantador na nagsasalita, na nagbibigay ng salita, at sa pamamagitan ng salita nila ay nangyayari yung bagay na yun. Then, sabi pa ng sumunod na pangungusap, or a medium, ito naman yung namamagitan sa buhay at sa patay. See, yung isang tao na, alam nyo, ito'y realidad sapagkat isa sa kasalanan ni King Saul ay nang siya'y nag-inquire sa witch ng Endor. At yun ay isa sa kasalanan na sinabi ng First Chronicles na bakit siya pinatay. Una, ang kanyang kasalanan ay pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, ay nag-inquire siya sa witch. Dahilan ang kaparusahan ng gumagawa ng ganito ay kamatayan. So, ito isa sa dahilan ng kamatayan ni King Saul. So, or one who calls up the dead. And then next verse, sabi niya, for whoever does these things is detestable o kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. And because of this detestable things, the Lord your God will drive them out before you. So bakit sila inaalis sa lupaing yun ay dahilan sa mga bagay na ginagawa ng ganito. Yung mga ganitong bagay. Yan ang dahilan kung bakit ng Israel
ay nahumaling sa mga Diyos-Diyosan at sa ganitong mga bagay, sila man ay inalis ng Panginoon. Dahilan, ganon ang, merong isang verse na, bago ko puntahan yun, ang verse na ito ay hanggang verse 13. You shall be blameless before the Lord your God, and for those nations which you shall dispossess, listen to those who practice witchcraft and to diviners. Sabi niya, ang mga taong ito na papaalisin ng Panginoon sa lupang ito ay mga taong nakikinig sa mga ganitong bagay. Nagpa-practice sila ng ganitong bagay. Naniniwala sila at ang kanilang ginagawa ay inilalagay nila yung kapalaran nila doon sa mga nanghuhula. Mga bumabasa ng palad at sinasabi nila, ganito ang magiging kapalaran mo. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay galit sa ganitong klase ng bagay dahilan, alam niyo ba, ang unang-unang ginawa ng Diyos sa mga anak ng Diyos ay sila ay itinalaga sila ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ang naglagay ng destinasyon sa bawat tao. So kung ang Diyos ang naglagay ng destinasyon sa bawat tao, bakit mo tatanungin kung sino-sino? At kung tatanungin mo ang ibang tao maliban sa Diyos, then ang Diyos ay galit sa ganung bagay. Dahilan ang dapat tanungin ng tao sa kanyang destinasyon ay ang Diyos na nag-destin sa kanya. Diba? Yan ang dahilan mga kapatid. It is, kagaya ito ng isang, sabi natin, it is an insult to God. Ito isang insulto sa harapan ng Diyos. Ang Diyos na naglikha sa iyo at ang Diyos na may plano sa iyo, ang Diyos na nag-destin sa iyo, at and all of a sudden, ang iyong tatanungin ay, sabi niyo, Manang, basahin niyo nga yung palad ko. Ano ba yung aking magiging kapalaran? Sino ba aking maging asawa? Mayaman ba yung maging asawa ko? Well, mga kapatid, tandaan natin ang sabi ng ang banal na kasulatan ng Book of Ephesians chapter 1, sabi rito ng verse 4. Chapter 1 verse 4 ng Ephesians. Just as He chose us in Him, in Christ. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. And He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ in Himself, according to the kind of His intention of His will. Ito'y kanyang sariling kalooban na ikaw ay meron siyang plano sa iyo. Tandaan natin yan mga kapatid. Lalaki, babae, bawat isa sa atin, ang Diyos ay merong plano sa bawat isa sa atin. Particularly sa bawat individual. Siya ay merong plano sa bawat isa sa atin. So kung nais mong malaman ang layunin, ang iyong kinabukasan, huwag mong tanungin ang mga manghuhula. Tanungin mo ang kasulatan. Tanungin mo ang banal na kasulatan. Tingnan mo ang Biblia. Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, search the Scripture, for in them you think you have eternal life, and they are the one that testify of me. So kung gusto mong malaman ang iyong destinasyon, makipag-ugnayan ka sa Diyos sapagkat Siya ang naglagay ng iyong destinasyon. Now, alam nyo, ang isang hamon ng ating Panginoon ay ganito. Sabi sa Isaiah chapter 8 verse 19. Isaiah 8:19. Tingnan niyo ang pangungusap na ito. Ito ay hamon ng Panginoon. Sa verse 19, sabi rito, when they say to you, consult the mediums and the spiritists who whisper and mutter. See? Kung sasabihin nila, konsultahin mo ang mga mediums, ang mga spiritista, at sabi niya, na nagbubulong-bulong at ilang pang mga bagay, should not a people consult their God? Hindi baga marapat na tanungin nila ang Diyos muna?
Ano sabi diyan? Should not a people consult their God? Should they consult the dead on behalf of the living? That's an insult to God. Bakit mo tatanungin ang patay para sa buhay? Dapat mas mataas ang kalalagayan ng buhay kaysa sa patay. Diba? Bakit yung patay nga, patay na nga siya, yung patay yung tatanungin? Well, ito ay bagay na kinapuputan ng Diyos ang ganitong bagay. Sabi niya, bakit mo tatanungin ang patay? Bakit mo ipapatawag yung lola mo, lolo mo, at para tanungin mo ang iyong kinabukasan? At yun ang nangyari kay Saul. Nang hindi na siya binalikan ni Samuel, nang hindi na rin siya sinasagot ng Diyos sa pamamagitan ng Urim and Tumim, nang wala na siyang option, ang isang last resort niya ay pumunta sa isang witch, sa isang tao, babae, na tinawag si Samuel mula sa kinaroroonan niya at lumabas at nagtanong siya at sabi ni Samuel, bakit mo ko pinatawag? Bakit mo ko pinatawag? At sabi niya, dahilan ng Diyos, hindi na sumasagot sa akin. Sabi niya, di bagat ikaw ay tinanggihan na ng Diyos? At sabi niya, bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay makakasama ko na. Ibig sabihin, mapupunta sa ganitong kalalagayan. Now, pinapakita ko ang bagay nito, mga kapatid. Gusto kong makita natin na ang kalalagayan ng tinatawag na blessedness, it is not by luck. At naniniwala rin naman ako, mga kapatid, at alam ko meron tayong mga kapatid na mga negosyante. Sa mga kapatid kong negosyante, huwag niyong isalalay ang ganda ng inyong negosyo sa mga bagay na tinatawag na pampaswerte. Titingnan natin, ano ang kalalagayan nito. Balikan natin ang Psalms chapter 1 sapagkat dito unang makikita natin ang kalalagayan ng isang mapalad. Ano ang kanyang pinakita rito? So, ito ay hindi isang swerte o ano paman. Sabi rito ng banal na kasulatan, sabi sa Tagalog, sabi niya, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. At hindi ka nakikinig sa payo ng mga masama, hindi ka tumatayo sa daan o nakikisama sa daan ng mga makasalanan. Ni nauupo man sa upuan, yung salitang nauupo ay nakikisama sa mga, nanlilibak. Yung mga taong pinag-uusapan yung buhay ng buhay ng may buhay at the end of the day ay ito ang kanilang paraan ng kanilang buhay at pagkatapos noon ay ika-curse nila. Yung taong yan ay ganito ganyan. So, at sabi rito, ngunit yung verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. So, ang pagiging tinawag rito, how blessed is the man. Paano ang taong ito ay mapalad ang kanyang kalalagayan. How blessed is the man na ang kanyang kaligayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kanyang kautusan, ayon ang kanyang pinagbubulay-bulayan. Ibig sabihin, yon ang laman ng kanyang isipan. At sabi rin verse 3, sabi niya, sa verse 2 ay ang kanyang kaisipan ay siya nagbubulay-bulay araw at gabi. And verse 3,
siya ay matutulad. Ang sabi diyan? Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping na mga agos ng tubig, magbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon ay hindi malalanta at anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. Ibig sabihin, anuman ang kanyang gawin ay hindi isang bahagi ay maswerte, ang isa'y malas. Kundi anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. So pinakita rito sa panahon ng kahit man sa batas ni Moses o sa batas na inilagay ng Panginoon sa Israel, ay sinabi ang ganitong bagay. Pinakita rito sa aklat ng Deuteronomy sa chapter 30 verse 15. Tingnan natin chapter 30 verse 15 ng book of Deuteronomy. Ano sabi rito? Tingnan mo, inilagay ko, ito'y ang Panginoon ang siyang nangungusap. Inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. Sa wing Ingles ay sabi dito, See, I have set before you today life and good, death and evil. Sabi niya, nasa iyong harapan ang buhay at ang kamatayan, ang mabuti at ang kasamaan. At sabi niya, sumunod na pangungusap, verse 16. If you obey, sabi niya, sa verse 16 yan, sabi niya, na inuutos ko sa iyo na sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan, tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain niyang ipinapapasok upang ariin. So sabi niya, if you obey the commandments of the Lord your God, na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, at ikaw ay lalakad sa kanyang daan, at iingatan mo ang kanyang kautusan, ang kanyang palatuntunan, ang kanyang mga utos, at sabi niya, magkagayon ikaw ay dadami, at ang Panginoon mong Diyos ay ikaw ay ibe-bless niya. Sabi niya, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it. So, ibig sabihin mga kapatid, ang bagay na tinatanggap ng tao na mabubuting bagay, ito'y ang Diyos na nagbibigay sa kanya. Hindi ito swerte na bigla na lang dumating sa kanya. Ito'y ang Diyos na nagbibigay sa kanya. Dahilan ang tinatawag na blessedness, ito ay isang kalalagayan ng isang tao. Kung ang isang tao ay gagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, then ang mga biyayang ito ay kanyang ipagkakaloob sa tao. So pinakita niya sa isang bahagi na sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, sa verse 19, tingnan natin ang verse 19 ng the same chapter. Sabi niya, aking tinatawag ang langit. Aking tinatawag ang langit upang sumaksi, at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw nito, na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay. Alam niyo ba, ang kapalaran, ang pagiging mapalad, ay pinipili din ito. Hindi yan swerte na bigla na lang matitisod mo. But, pinakita dito, sabi niya, I have set before you life and death,
blessing and curse. Therefore, choose life, and you and your offspring may live. Piliin mo ang buhay. Ito pala ay choice ng isang tao. Ito'y napipili niya. Ito'y matatanggap niya. So, makikita natin ang ganitong bagay. So, pinakita rito ng banal na kasulatan. Now, tingnan ninyo. Kung tinignan natin kanina, ang Psalms chapter 1, verse 1 to verse 3, tingnan natin ang isa pang talata sa aklat ng Luke chapter 11. So, I hope makita natin ang ganitong bagay, that this blessedness is a state. Ito ay pinipili ng isang tao. Hindi ito chance na darating. At pwede, dahilan ng luck, pwedeng swerte ka ngayon, bukas malas ka na. Pero, ang tinatawag na kapalaran ay pwede kang manatili diyan. Ulitin ko mga kapatid, ang kalalagayan ng pagiging mapalad, pwede kang manatili at huwag umalis sa kalalagayan ng mapalad. Pwede kang manatili. Dahilan daw tingnan natin ng Luke chapter 11. Verse 27. Sabi rito, ng verse 27. Ito yung panahon ng ating Panginoon ay siya ay may mga babae na tingnan natin. While Jesus was saying these things, one of the women in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you and the breast at which you nursed." So yung habang nakikita niya ang ating Panginoon, at sabi niya, merong isang babae na marahil na nakita niya ang buhay ng ating Panginoon. At habang minamasdan niya ang ating Panginoon, sabi niya, napakaswerte o napakapalad ng babae na nagpanganak sa iyo at ng dibdib na nagpasuso sa iyo. Ngunit ang ating Panginoon ay sumagot ng ganito. But he said, on the contrary, blessed are those who hear the word of God and observe it. Ang ating Panginoon ay sumagot siya, sabi niya, oo, si Maria ay tinawag siyang pinagpala sa lahat ng babae. Sapagat siya ang pinili ng Diyos na sa Kanya ay isilang, sa pamamagitan niya ay isilang ating Panginoong Hesus. Ngunit ang sagot ng ating Panginoon, ngunit lalong mapalad sila na nakikinig at tumutupad ng Kanyang salita. Mapalad sila na nakikinig at tumutupad. Anong mangyayari sa sinabi ng banal na kasulatan? Siya ay magiging katulad sa isang punong kahoy na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Ang lahat, ang kanyang dahon, magdadahon siya at magbubunga siya sa kapanahunan at anuman ang bagay na kanyang gagawin ay pagpapalain. Ang Revelation chapter 1 verse 3 ay nagpahayag ng ganito. Sa isang pangusap, sabi rito, blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy. Ewan ko kung sa umagang ito ay maniniwala kayo na kayo ay mapalad. Well, dahilan sa pinakita na sabi niya, mapalad ang anin sa Tagalog, mapalad
ang bumabasa, sino yung nagbabasa? Ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Tingnan niyo yung state, yung tinatawag na kapalaran, ito ay kalalagayan ng isang tao at pwede ang tao manatili sa ganitong bagay at hindi siya mawala at hindi maalis sa kanya ang ganitong klase ng kapalaran na pinakita ng banal na kasulatan. Merong isang talata sa aklat ng Luke chapter 1, verse 45. Titingnan natin ang lahat na pinakita ng banal na kasulatan na kalalagayan ng mapalad. Sa Luke chapter 1, verse 45, ang sabi rito, alam niyo kung sino nagsalita nito? Ito ay statement ni Elizabeth. Nang kanyang kausap si Maria, nang siya'y dalawin ni Maria, at sa panahong yun ay 6 months na ang kanyang tiyan, at siya ay, nang siya'y batiin ni Maria, then yung baby sa kanyang sinapupunan na si Juan Bautista, ay nang marinig niya yung bati ni Maria, ay lumukso yung sanggol sa kanyang sinapupunan at napuspos ng Espiritu. See, makikita nyo ang katunayan o ng ebidensya ng isang taong napuspos ng Espiritu, di ba? Lumukso siya doon sa loob ng kanyang sinapupunan ng kanyang ina. At sinabi niya, then isang statement ni Elizabeth ay sinabi niya ang ganito sa verse 45. Sabi niya, and blessed is she. Ito is, tinutukoy niya si Maria. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what had been spoken to her by the Lord. Mapalad siya na sumampalataya sa mga bagay na kanyang narinig na sinabi ng Panginoon sapagkat sa kanya ay may pangyayari ang mga bagay na sa kanya'y sinabi. So ang pinapakita rito mga kapatid, ang kapalaran o pagiging mapalad ng isang mananampalataya, ng isang sumasampalataya sa salita ng Diyos. Ang sumasampalataya sa salita ng Panginoon, anong magiging reward niya? Ang fulfillment ng bagay na kanyang sinasampalatayan. Yun ang kanyang magiging reward sa kanya. Yung kanyang sinampalatayanan, yung kanyang pinaniniwalaan, or mas mainam na sabihin yung salitang bagay na kanyang sinampalatayanan ay mangyayari sa kanya. At ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, sa Diyos walang bagay na imposible. Sa Diyos walang bagay na imposible. So, mapalad siya na sa kanya na siya'y sumasampalataya sa bagay na kanyang napakinggan. Kung ikaw, ang bawat bagay na iyong mapapakinggan sa mga salita ng Diyos ay yung sasampalatayanan, you are in a state of a blessed. Ikaw ay nasa kalalagayan ng isang mapalad. At ang bagay na yan na iyong sinasampalatayanan ay bagay na mangyayari at magaganap sa iyo. Tingnan niyo yung ginawa ni Maria. Sabi niya, paano mangyayari na ako'y maglilihi? Way back in the book of Isaiah, sa Isaiah is ng hula, a virgin shall conceive. And 700 years later, merong isang babaeng dinalaw ni Gabriel. At sabi niya, pinagpala ka sa lahat ng babae. Sabi niya,
maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki, tatawagin ang kanyang pangalang Jesus sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. At sabi ni Maria, paano mangyayaring ganitong bagay? Ako'y dalaga, wala akong kilalang lalaki. Sabi niya, lililimang ka ng Espiritu Santo at ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. At ang marinig niya ito, sabi niya, narito ang iyong lingkod, mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Iniwanan siya ni Gabriel, but something happened. Ito ay ang fulfillment ng bagay na kanyang sinampalatayanan. And the Word was made flesh. Sabi ng banal na kasulatan. So, tingnan natin mga kapatid. Meron isang talata rito sa aklat ng John chapter 20 verse 29. Pangungusap ng ating Panginoon habang kausap niya ang isang lalaki, isa sa kanyang disciple. Chapter 20 verse 29. Sabi ng verse na ito ay nagsabi ng ganito. Verse 29. Ang lalaking ito ay si Thomas. Ilan sa inyo nakaalala kay Thomas? Si Thomas ay hindi siya kasama, presente, nang ang Panginoon ay dumalaw after His resurrection. Nang siya'y mabuhay sa mga patay, nang gabing iyon ay dinalaw niya ang mga alagad habang nakasarado ang pintuan, ang ating Panginoon ay lumitaw sa kanilang kalagitnaan, so hindi niya kinakailangan kumatok at pagbuksan. Ang ating Panginoon ay nasa glorified state of His body at siya ay bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan at sabi niya, kapayapaan ay sumainyo. At sa araw na yun ay wala si Thomas. At binalita nila kay Thomas, ang Panginoon ay buhay, nakita namin siya, nagpakita siya sa amin, kumain siya sa aming harapan ng tinapay. Sabi ni Thomas, maliban na aking mailagay ang aking palad sa butas sa kanyang tagiliran at maisot ko ang aking daliri doon sa butas, doon sa kanyang palad at sa kanyang mga paa, ay hindi ako maniniwala. Pero sabi rito, ng panahong yon, verse 26, pagkatapos ng 8 araw, after 8 days, His disciples were inside and Thomas was with them. Jesus came, the doors having been shut, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then He said to Thomas, at ang unang pinuntahan, unang binalingan ng pansin ng Panginoon is Thomas. And He said to Thomas, "Reach here with your finger, and see my hands, and reach here your hand, and put it into my side, and do not be unbelieving, but believing." Now, mga kapatid, alam niyo ba, na hindi yun alam ni Jesus, wala na si Jesus na nagsalita si Thomas ng mga bagay nito. But He called it word for word. Sinabi niya, ilagay mo ang iyong palad sa aking tagiliran, isuot mo ang iyong daliri sa butas na aking kamay, at huwag kang hindi maging mapanampalatayin. At mga kapatid, sabi rito, at sabi ng ating sumunod pangungusap, Thomas answered and said to Him, "My Lord and my God." Aking Panginoon at aking Diyos. And Jesus said to him, "Because you have seen, have you believed?" Dahil ba ikaw ay nakakita at ikaw ay naniwala? Blessed are they who did not see and yet believe. Ngunit mapalad sila na sa kabila na hindi nila nakikita, ay sumasampalataya sila as long na ito ay sinabi ng salita ng Diyos. As long na merong witness na nagsasabi tungkol sa bagay nito. So, ang mga alagad ay nag-witness sila kay Jesus. But Thomas ay hindi siya kasama, pero nang siya
ay sinabihan ng Panginoon, mas mapalad. Well, sabi ng ilan, sana aking makita ang Panginoon. Pero alam nyo, sabi ng ating Panginoon, mas mapalad sila na bagamat hindi nakikita ay sumasampalataya. Dahilan ng ganitong klaseng pananampalataya ay mas mataas kaysa sa mga klase ng paniniwala to see is to believe. Mga kapatid, sa aking tinitingnan sa bahaging ito, ay pinapakita natin yung tinatawag na kalalagayan ng isang tao na nasa kanyang kapalaran. Now, tinan ninyo, puntahan ko ang ilang mga pangungusap bago tayo magtatapos. Ang ating Panginoon ay nangusap siya sa chapter 5 ng Book of Matthew. At dito sa chapter 5 ng Book of Matthew, in-enumerate ng ating Panginoon ang mga taong mapalad. Ang kalalagayan ito ay kalalagayan ng isang mapalad. Dito sa chapter 5, ay binanggit ng ating Panginoon ang pagiging mapalad ng mga sumusunod na mga kalalagayan ng isang tao. Now, tingnan natin mga kapatid sa chapter 5. Ano sabi rito sa chapter 5? Ito'y pangangaral ng ating Panginoon sa isang bundok. Sabi rito, when Jesus saw the crowd, verse 1, He went up on the mountain, and after He sat down, His disciples came to Him. He opened His mouth and began to teach them, saying, then He start on verse 3, Blessed are the poor in spirit. At ano ito? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad sila na dukha sa espiritu. Ano yung dukha sa espiritu? Ibig sabihin, wala kang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang Diyos lamang. Pag sinabing dukha, ay ikaw ay, di ba, yung isang dukha ay kahit minsan pambili ng kanyang tinapay ay wala. Ito ay iaasa niya sa maglilimos sa kanya. Iaasa niya doon sa mahahabag at maaawa sa kanya. At alam niyo mga kapatid, ang ganitong kalalagayan ng isang tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, sabi niya, mapalad ang kanyang kalalagayan. At ang ganitong kapalaran ay pinakita niya, mapalad ang dukha sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Sa kanila ang kaharian, ang buong kaharian ng langit ay sa kanila. Provided na ang taong ito ay ang kanyang source, ay ang Diyos. Ang kanyang lubos na pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay na aspeto ng kanyang buhay. At siya ay categorically ay makikita na siya ay dukha sa espiritu. At ang ganitong bagay ay sabi niya, huwag siyang mag-alala kung siya'y dukha, ang buong kalangitan ay sa kanya. That's the first state, the first one. Pangalawa ay pinakita niya, yung verse 4, sabi niya, Blessed are those who mourn. For what? For they shall be comforted. Now mga kapatid, ang salitang ito, ibig bang sabihin, kailangan kay laging iyak ka lang na iyak? Hindi po ito ang tinutukoy. Ang tinutukoy dito ay ang pinakita ni James sa chapter 4. Tingnan niyo, James chapter 4. James chapter 4. Sa verse 7, pinakita rito,
Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So ipasakop ang buhay sa Diyos, sa lansangin ng kaaway at siya'y tatakas sa iyo. Draw near to God, and He will draw near to you. See, lumapit ka sa Diyos, at siya ay lalapit sa iyo. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Verse 9, be miserable, and mourn, and weep. Let your laughter be turned into mourning, and your joy to gloom. Now, ang tinutukoy po rito, mga kapatid, ay ang kalalagayan ng isang tao na hindi siya nasisiyahan sa buhay ng pagkakasala. Kundi, sa bawat panahon, siya ay nasa kalalagayan ng contrite spirit. Yung bagbag na damdamin. At ang kanyang kalalagayan ng kanyang puso ay nagsisisi. Yun ang isang bagay. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted. So yung mourn dito ay pinapakita ng isang bagbag na puso. Pinakita ng isang talata sa Book of Isaiah na sabi niya, ang Diyos ay kasama nila ng mga taong na merong bagbag na puso at merong pagsisisindiwa. Next is verse 5, blessed are the gentle. Sa ibang version ay meek. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Mapalad ang mga maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ng millennium, ang banal na kasulatan na nagsasabi na lahat ng mga tao o lahat ng mga bagay o tao o kahit man mga hayop sa panahon ng millennium, lahat ay maaamo. Diba? Lahat ay maaamo roon. Sabi ng banal na kasulatan, ang pasusuhing bata, ang sanggol, ay maglalaro siya, susuot ang kanyang kamay sa lungga ng mga ulupong. Pero hindi siya maano. That even ang mga ulupong sa panahong yun, mga mababangis na mga ahas, pati sila ay maamo sa araw na yun. Ang leon at ang tupa ay magkatabing natutulog. Ngayon, di mo yan pwedeng pagtabihin. Yari yung tupa dyan. Dahil ang kakainin ng leon ang tupa. Pero sa panahong yun, ibig sabihin mga kapatid, they shall inherit the earth. Ang maamo ay magmamana ng lupa. Ibig sabihin, sa panahon ng paghari ni Kristo, ay naroon sila, ang mga maaamo. Kaya, ang mga maaamo ay mapalad sila. So, kung nais mong mapunta sa millennium, pasimulan mo. You are in a state of blessedness. So, blessed are the gentle or the meek, for they shall inherit the earth. Verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Mapapalad ang mga taong nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ang katwirang ito, mga kapatid, ay kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ko ang lahat na bagay na pakinabang sa akin at katwiran sa laman at kapakinabangan sa laman, lahat ng yan ay aking isinantabi at ibinilang na suka lamang, basura lamang. Makamtan ko lamang si Kristo. Dahilan ng kanyang hinahanap
ay hindi ang anumang klase ng katwiran sa kanyang sarili, sa mga bagay na kanyang ginagawa, kundi ang paghahanap niya at kauhawan niya ay sa katwiran ng Diyos na kay Kristo Jesus. It's the righteousness of God in Christ Jesus, na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinakita niya roon na sabi niya, hindi ako nabubuhay sa ganang aking sarili, at ang buhay na aking kinabubuhay ay kinabubuhay ko kay Kristo at sa pananampalataya sa Kanya na umibig at nagbigay ng Kanyang buhay. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Blessed are the merciful, verse 7, for they shall receive mercy. Nais mong tumanggap ng habag at awa, then magpasimula kang maging mahabagin. At ang kalalagayan ng isang mahabagin, maawain, ay hindi ito yung taong naaawa lamang. Pinakita ko sa inyo minsan, ewan ko kung dito ko na-mention yun, ang pagkakaiba ng compassion and mercy. Ang compassion ay ito yung damdaming nadarama ng isang tao. Pero yung mercy ay yung kanyang pag-uunat ng kanyang kamay para ipakita ang kanyang kahabagan ng kanyang puso. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Verse 8, blessed are the pure in heart, ang mga dalisay na puso, at kanilang makikita ang Diyos. Ang gawa ng Panginoon ay kanilang makikita. So, hindi natin masyadong elaborate ang ilang mga bagay, pero pinapakita ko ang ilang mga punto rito. Blessed, verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Mapalad sila na mga tagapaggawa ng kapayapaan, sapagkat sila ay tatawaging anak ng Diyos. Alam niyo ba na ang kalalagayan ng anak ng Diyos na pinapakita rito ay mababasa natin yan sa chapter na ito, chapter 5 at chapter 6. Dito madidisplay kung ano ang katangian ng isang anak ng Diyos. And to be a peacemaker, kagaya na ating pinag-usapan minsan, to be a peacemaker and to follow peace, sundan ang kapayapaan. Yung salitang follow peace, na discuss natin na ang kapayapaan ay mailap. Kinakailangan mo itong sundan, o kung kinakailangan, habulin mo, at kinakailangan minsan ay yung ipaglaban para ikaw ay maging peacemaker. At kung sa ganung kalalagayan, ikaw ay gumagawa ng kapayapaan, then you are a sons of God. A son of God. A children of God. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. Yung salitang persecuted ay pinapakita rito. Hindi lamang ito minsan na lamang na pagsasalita, kundi ikaw ay sinusundan ng ganitong bagay. Na ikaw ay inuusig. Ngunit, hindi dahilan sa iyong masamang bagay na ginawa, kundi dahilan sa katwiran na iyong ginagawa. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Pareho sila ng poor in spirit at pareho sila ng mga namumuhay sa pinaglalaban ng katwiran at sa kabila na sila'y namumuhay sa katwiran, they've been persecuted because of righteousness. Theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Sabi niya, mapalad ang isang tao na iniinsulto, inuusig, pinagwiwikaan ng masamang mga bagay na hindi totoo, at
Pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng masasamang bagay dahil sa ating Panginoon. Sabi ng verse 12, ikaw ay magalak. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Sabi niya, ikaw ay magalak at lubos. Sa ibang version ay pinakita ron, ikaw ay magalak at lumukso sa katuwaan, sapagkat ang iyong reward, gantimpala sa langit ay dakila, sapagkat ganito ang mga ginawa nila, kanilang ginawa sa mga propeta at sa bawat na mga nauna sa iyo. Now, mga kapatid, kung bibigyan natin ng pansin ang whole chapter na ito ng chapter 5, in chapter 6 o chapter 5, ay pinakita ng isang verse doon. Sabi niya, sa isang verse, sa verse 44, sabi, ibigin ninyo ang inyong kaaway. At idalangin ninyo ang mga nagsisiusig sa inyo. Upang kayo ay maging mga anak ng inyong Ama na nasa mga langit. So yung salitang yun, so that you may be sons of your Father who is in heaven. So yung pinapakita rito, ang kalalagayan ng isang anak ng Diyos ay mas mataas ang kanilang kumbaga pa sa kalalagayan, mga kapatid. Alam niyo ba, gusto kong puntahan yung meaning ng word na blessed. Yung last part ng salitang blessed. Dahilan ito ay, ang Greek word niyan ay Makarios. Yung pangalang Makario ay ibig sabihin is blessed. Ang salitang Makarios is a prolonged form of the poetical Makar, meaning the same. Ang ibig niyang sabihin is supremely blessed. Ibig sabihin, merong isang awit na nagsabing, greatly blessed and highly favored. That's the word blessed. Supremely blessed. And by extension, fortunate, well-off, blessed, and happy. Alam nyo, it is an estate. Kaya makikita natin na tatanungin mo ng tao, anong sikreto mo sa buhay? Well, kapag isang tao ay hindi mananampalataya at yung tinanong, anong sikreto mo? Bakit ganyan ang iyong kalalagayan at napakainam ng iyong kalalagayan? Kasi sasabihin ng tao na walang Diyos ay sipag at tiyaga lang yan. Pero, ang isang taong mananampalataya ay ipapakita niya, makikita sa kanya, ito ay isang kanyang kalalagayan. Ang ating Panginoon ay nagsabi siya sa anak na Israel na ang Diyos ang siyang nagpapala at sino mang pinagpala ng Panginoon, walang sino mang pwedeng sumumpa sa kanila. If they are blessed, walang sino man makakapag-curse sa kanila. Walang sino man na pwedeng sabihin natin na kahit man sila ay dumaan ng mga bagay na hindi mainam at magaganda, pero ito pa rin at the end ay makikita ito'y para sa kanilang kabutihan pa rin. Dahilan ito ay kanilang state, ito'y kalalagayan nila. Sila ay pinagpala ng Panginoon. Mula pa sa dahilan ang isa sa bagay na pinapakita ang mga tao na pinili ng ating Panginoon ay sila ay nasa kalalagayan ng mapalad. At sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi niya, Panginoon,
bakit nagsasalita ka ng talinghaga sa amin? At sa kanila ay hindi ka, nangungusap ka ng talinghaga. At sa amin ay pinapahayag mo. Meron siyang pinahayag at sinabi niya sa isang talata ng aklat ng Luke chapter 10. This will be our last verse. Luke chapter 10 verse 21 to verse 24. Sabi ng ating Panginoon ito sabi niya, verse 21, at the very same time, so sa ibang bahagi ang pinahayag, yung tinutukoy ko kanina sa Matthew chapter 13, pero dito ay pinakita niya, at that very time, he rejoiced greatly in the Holy Spirit, and said, I praise you, O Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent, and have revealed them to infants. Yes, Father, for this way was well-pleasing to your sight, in your sight. Verse 22, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father except the Son, and anyone to whom the Son will to reveal Him. Basahin ko sa verse Tagalog. Sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama. At kung sino ang Ama, kundi ang anak. So pinakita niya, walang nakakakilala sa anak, sa ating Panginoon, maliban ng Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, ang ating Panginoon. At sabi niya, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. At kung sino man yung ibigin na kanyang pagpahayagan, ano ang kanyang kalalagayan? Siya ay mapalad. Verse 23, and turning to the disciples, he said privately, blessed are the eyes which see the things you see. Mapalad ang inyong mga mata na inyong nakikita ang mga bagay na inyong nakikita. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, maraming propeta, mga hari, na nagnanasang makita ang ganitong bagay, ngunit hindi ito nangyari sa kanila. Ngunit sabi niya, at mapakinggan ang mga bagay na inyong napapakinggan. At sabi niya, mapalad ang inyong mga mata. Alam niyo ba, ang bawat pinili ng Diyos ay nasa kalalagayan ng blessed. Dahilan, sino ang kanyang ginagawa ng ganitong bagay? Especially those that are chosen. Sila na mga pinili ng Panginoon. At sabi niya, napakapalad ng inyong mga mata. Kung ikaw ay nakakaunawa sa mga salita ng Diyos, you are in the state of a blessed. Dahil maraming taong may pinag-aralan pero hindi sila nakakaunawa. Maraming tao na merong matataas ang kanilang antas, tinatawag sa mundong ito, pero sila ay nire-reject nila. Pero ikaw ay pinalad ng iyong puso ay naging mapanampalatayin at di ka nag-reject ng mga salita ng Diyos na inyong tinanggap. Hallelujah. So mga kapatid, it is a state. Ito ay kalalagayan ng bawat isa atin. Tinawag ka na maging mapalad. Inilagay ka ng Diyos na maging mapalad. At ang kapalarang yan ay walang pwedeng magbago. Hindi yan pwedeng baguhin ang anumang bagay na ating naranasan na sabihin mo ay hindi ka na mapalad kasi ganito ang nangyari sa akin. Maraming mga tao sa banal na kasulatan na magpapatotoo na sa kabila na sila ay dumanas ng ilang mga bagay, still, ang kanilang kalalagayan ay blessed. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ating Panginoon.
Tayo tumayo sa oras ito at ating pasalamatan ng ating Panginoon. Merong isang awit na simpleng awit. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord, for your liberty. At dahilan sa biyayang ito na ibinigay sa atin, it is our state. Ito'y ating kalalagayan na Kanyang nilagay ka sa ganitong bagay. Amen. Let's sing the song. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for my liberty. You set your Holy Ghost within, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Once again. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for my liberty. You sent your Holy Ghost within, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Thank you, Lord. praise God. Ating iyo kung ating maubos sa oras ito. Alam mo ba, kapatid, ang kapalaran yan ay yung katatayuan na hindi mo kailangan maglagay ng anumang bagay na pampaswerte para ikaw ay maging mapalad. Hindi mo kailangan ng mga lucky charms. Hindi mo kailangan ng anumang mga display na iyong ilalagay sa iyong bahay para ikaw ay maging blessed. Ito ay yung buhay mismo. Ang iyong buhay na yung pinamumuhay sa harapan ng Diyos ay ang kalalagayan mong yan, ikaw ay nasa kalalagayan ng mapalad. Kung ikaw ay isang taong naglalagak ng iyong tiwala sa Diyos at walang ibang bagay na iyong pinagkakatiwalaan, hindi ka nagtitiwala sa kayamanan, hindi ka nagtitiwala sa iyong lakas at karunungan, dahil ang sabi ng Panginoon, napakahirap ng isang mayamang pumasok sa kaharian ng langit. At mahirap ang isang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan at hindi siya makapasok. Ngunit kung ang iyong tiwala ay nasa Panginoon at ikaw ay ang iyong paglalagak ng iyong buhay, ay sabi ng ating Panginoon, magtiwala ka, sabi ni Solomon, ng iyong buong puso sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. And in all your ways, if you will acknowledge Him, He will direct your path. Hindi niya ito gagawin sa kanino man na hindi nagtitiwala sa Kanya. Ngunit kung isang tao ay nagtitiwala sa Kanya, ang taong yan ay aakayin niya. Ang taong yan ay gagabayan niya. Ang taong yan ay ang kanyang mga mata ay nakatingin sa Kanya.
He will see you through. Praise God. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, papasalamat kami sapagkat sa oras na ito, ang aming kalalagayan ay isang mapalad. Ang kalalagayan, Lord, ng aking mga kapatid sa tanghaling ito ay nasa kalalagayan ng blessed mo. Hindi ito dahilan sa mga bagay na aming sinusuot, mga bagay na aming inilalagay sa aming mga tahanan, o anumang mga bagay, Lord, na pwede naming i-wear sa aming katawan. Kundi ito, Lord God, wala man ang lahat ng mga bagay na yun. Ito ay inilagay mo kami sa ganitong bagay. Kami tinawag mo para pagpalain at upang maging pagpapala, Panginoon. Tinawag mo kami sa ganitong bagay, kagaya ng kalalagayan ng iyong lingkod na si Abraham. Tinawag mo siya upang pagpalain at gayon nga ang bagay na nangyari sa kanyang buhay. At tinawag mo siya at iyong inakay ang kanyang buhay at ginabayan mo, Panginoon Diyos. O Lord God, walang pinakamainam na buhay sa ibabaw ng mundong ito, kundi ang isang buhay na iyong pinapangunahan, Panginoon. Hallelujah. Maaaring kami ay merong mga bagay sa mga tao ay merong nagkakamal na mga bagay sa mundong ito. Ngunit ang kanilang buhay ay survival, Lord God. Ang kanilang buhay, Panginoon Diyos, ay kanilang iniasa sa kanilang mga, hallelujah, mga bodyguard at sa kanilang mga matataas na mga gusali at mga matataas na mga pader ng kanilang mga tahanan. Ngunit, Lord God, ang aming tiwala ay sabi ng iyong mga salita, sila na natatakot sa iyo, ang iyong mga anghel, O Diyos, ay nakapalibot sa kanila. At iniingatan mo sila, Panginoon, at di mo itutulot ang kanilang mga paa ay matisod sa bato, sapagkat ikaw ay nagbabantay at nagmamasid sa kanila. They that dwell in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. O Panginoon Diyos, purihin ka. Bayaan mo, Panginoon, na sa huling mga araw na ito, ay kilalanin namin ang ganitong state ng aming pinaglagyan mo sa amin. Hallelujah. Sa aming buhay ay nakaharap sa amin ang buhay at ang kamatayan at ang pagpapala at ang sumpa. Ngunit tinuturo mo sa amin na piliin namin ang buhay upang kami ay mabuhay. Hallelujah, sa ibabaw ng sanlibutan ito. Lord, ang kaaway ay naparito para sumira, magwasak at pumatay. Ngunit ikaw ay naparito upang kami magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Purihin ka, O Diyos, ikaw magpala, Lord, sa mga kaluluwa na narito, mga kanilang buhay ay nasa kalalagayan ng mapalad. At Lord God, ito'y mananatili, walang makakaagaw, walang makakapag-alis. Kami tinayo mo sa ibabaw ng bato ng kapanahunan na siyang batong ito ay walang iba kundi ang aming Panginoon. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay doon kami nakatatag at nakatayo. At yung sinabi, sino man na dumidinig na aking tinig at tumutupad nito ay tutulad ko siya sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang unos, dumating ang baha, ngunit nanatili ang bahay na ito dahilan siya'y nakatatag sa ibabaw ng bato. O Lord, ganon ang katatagan ng iyong mga anak na inilagay na mapagpala, na pinagpala. Sila na dumirinig ng iyong mga salita, nag-iingat at tumutupad ng mga bagay nito. Sa iyo namin binabalik ang buong karangalan at buong lubos na pagpapasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Ating